So, ang ating subject ngayon ay sanctification. So, our first course for this year ay ito. First time niyo po bang ma-encounter ang word na to or dati-dati nang naririnig? First time ba? Medyo dati na at. So, medyo familiar na ano. Apo. So, sanctification, ito yung will ng Lord para sa atin, ng mga anak niya. Ang will niya para sa church. Ang word na to, sanctification, related din siya sa word na saint. Paano ba to? Type ko. Saint. Yan, itong word na saint. So, yung sanctification and word na saint, pareho silang both of these have something to do with holiness. Holiness. Lahat tayo na anak ng Diyos, lahat tayo na elect ay tinawag ng Diyos para i-pursue ang holiness. At yung process na yon ay tinatawag na sanctification. So for the next Saturdays, including of course this evening, mas maunawaan natin yung process na yon na sanctification. And of course si Jesus sa ministry niya sa New Testament, 'di ba, na record doon, maraming pagkakataon na he was very explicit about sanctification. For example, yung sa John 17, sa verse 16, sabi niya, "They are not of the world, even as I am not of it." He was pertaining sa church, na sa mga called and elect ng Diyos, na tayo, we are in this world but not of this world, na sinabi din yun ni Paul, 'di ba, sa isa sa mga letters niya. So bago natin i-explore more ang sanctification, tingnan muna natin yung bigger picture ng events na meron sa ating buhay bilang Kristiyano. Yan. Sa union natin with Christ, nakikita yata sa screen ito. Yan. Yan. Sa union with Christ, itong mga events na ito po ay nangyayari sa ating buhay Kristiyano. Yung election, if we are familiar with that term, ito po yung yung truth about the antithesis na tinatawag. Pasensya na po, medyo marami tayo somehow na mga terms na bago ngayon. Yeah. Antithesis. Yan. Yung antithesis po, yung truth about or doctrine about sa mga elect and reprobate. So mag-opposite po yan. Yung mga elect, dito po tayo na mga pinili ng Diyos na tatanggap kay Jesus and then will be given the reward of eternal life. Ito naman pong reprobate, yan po yung kabaliktaran. Sila naman yung mga hindi tatanggap or i-reject ang gospel, i-reject si Jesus, and then opposite. And then yung punishment naman is eternal death para sa reprobate. So, ganun lang po siya, opposite. So, that's the antithesis. So, sa election in Christ, we are trusting, we have the faith na kasama po tayo dito sa mga elect, di ba po? So, yung sa union with Christ din, nandun din po yung atonement na tinatawag. Yung atonement po is, kung maalala po natin sa Old Testament, kung paano tinuro ng Diyos sa law, yung kung paano ang pagpapatawad, yung forgiveness na nanggagaling sa Diyos. Una yung dinemonstrate ni God sa mga tao by the shedding of blood. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yun po yung naging law sa Old Testament.
wherein yung pinakamataba, pinakamagandang klase ng hayop, yun po ang nilalagay nila sa altar para yung dugo na yun na ang magsisimbolo ng pagpapatawad ng Diyos. Which is a foreshadowing po yun ng kung anong gagawin ni Jesus sa New Testament. Wherein si Jesus Christ, He was the ultimate lamb offering. Siya po yun yung pinaka-ultimate na nilagay sa altar para po sa kapatawaran ng buong sanlibutan. And sa lahat ng maniniwala sa Kanya, sa lahat ng maniniwala sa mga ginawa niya, sila po ay yung mga taong maliligtas at mabibigyan ng buhay na walang hanggan. So yun po ang atonement. Yun po yung doctrine about atonement. The shedding of blood. And the shedding of blood is about death, no po. And death is also about dying to sin, and then pagiging after dying to sin and then being alive in Christ later, which leads us to the gospel call naman po. Ito, gospel call, yan po yung pag-proclaim ng gospel kapag tayo po na bago po tayo siguro nakakilala sa Panginoon, meron pong nag-preach, may nag-evangelize, or somehow may narinig po tayo about the gospel. And yun po yung outward call ng Panginoon. Paano tayo nakakilala sa Kanya? So meron munang nag-preach. Yun po yung gospel call. And of course, as a response, merong naging inward call sa atin. Or yung regeneration din na tinawag, wherein we are made a new creation in Christ. Kasi noon po, di ba, alipin ng kasalanan. And then, upon knowing Christ, nagkaroon po ng regeneration. So from being dead to sin, to being alive in Christ. So yun po ang tinatawag na regeneration. Ngayon po, dun sa process na to, nagkaroon din tayo ng faith sa Diyos. And biblically speaking, yung faith po na yan, hindi po yan galing sa atin. Galing din po yan sa Panginoon. And also, because of that faith, nagkakaroon din tayo ng repentance, yung heart na mag-repent, mag-trust sa Lord na tayo ay papatawarin niya at tutulungan niya na makahon. Oops, sorry. Casper, come here. Tutulungan niya tayo na makalabas doon sa wait lang po. Yan, tutulungan niya po tayong makalabas doon sa pagkakaalipin sa kasalanan na yon. So because of what Jesus did on the cross, ito naman po yung justification. Yung justification po, ito po yung tungkol sa righteousness na binigay sa atin kasi di ba po, impossible na makaharap tayo sa Diyos, imposible na makapasok tayo sa kingdom of heaven, kingdom of God, kasi banal lang ang pwedeng makapasok doon. Righteous lang ang pwedeng makapasok doon. So, dahil sa ginawa ni Jesus, siya yung naging righteousness natin. So, only through Jesus Christ na naging katanggap-tanggap tayo sa kaharian ng Diyos. At yun ay justification ang tawag po doon. We are already standing righteousness. Standing righteous, I mean, sa harap ng Diyos because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ. Yan, yung sanctification naman po, yun po yung topic natin. So, upon having that status na righteous na tayo dahil kay Jesus, tayo ay ginawang banal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. And then, dumadaan tayo sa proseso na yon ng sanctification or holiness pa. Kumbaga progressive yung nangyayari na sanctification or pagpapabanal sa atin ng Diyos, paglilinis sa atin ng Diyos. At yun ay
parte ng kanyang plano sa atin. At hanggang doon sa dulo, no po pag nasa judgment day na tayo, kaharap na natin ulit si Lord, either tayo ay wala na sa mundo or babalik na siya, or yung parousia na tinatawag, the second coming of Christ. And then He will be the judge of the living and the dead. And then we will live in eternal life, eternal glory with Christ. Yun na po yung last na yun, na stage ba? That's glorification. So ito po yung mga pagdadaanan natin ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga elect. So just to summarize that, ito po yung ilan sa mga terms na yon. So yung election, God chooses by grace, yung atonement, God purchases in Christ, yung outward call, God calls through the gospel, yung regeneration, God makes us alive. At yung conversion, man repents and believe. Justification, God declares man righteous. Adoption, God takes man as his child. Sanctification, God purifies and then man obeys. Perseverance, God preserves and man endures. And then glorification, God consummates salvation. So the final consummation. So from creation to consummation, yung glory pa rin ni Christ yung nandoon. So medyo siguro po bago yung ilang terms dito sa ilan sa atin. Pero wag po tayong matakot or ma-confuse. It's all part of our theology, and I believe mas makakatulong po na mas patatagin yung ating theology. Kasi important po na sound ang ating theology, and alam po din natin itong mga terms na to, especially if tayo din ay magtuturo sa or magde-disciple din ng ibang mas mga susunod pa po sa atin. So mas madali na din na alam natin yung mga terminologies na ito. So medyo mas maintindihan natin to along the way habang tayo pa nag-aaral ng sanctification. So hindi po natin madadaanan to lahat. We will be focusing more on sanctification. So yung purification process ng Diyos para sa atin, yung will ng Lord para po sa atin ng mga tinawag niya at nagre-respond sa Kanya. So, meron po ba kayong questions about these terms? Medyo mabigat po ba yung mga terminologies? So, early on, mag-ano po tayo. Kung may notes po kayo na mga gusto itanong, pwede din po i-chat dito or i-email niyo po later on kung meron pong hindi maintindihan or medyo malabo. Ito pong mga terms na to ay mas maintindihan din natin kung titingnan natin yung iba't ibang views din or yung mga basic views lang muna about soteriology. Kung naalala niyo po yung term na yun, soteriology is about the theology of salvation. So this is more about the theology of salvation talaga. Kung paano natin mas maintindihan yung salvation na yun. Kasi may times nag-struggle po baga tayo mag-explain sa ibang mga believers or sa mga new believers or even sa non-believers paano i-explain yung salvation na yon. Meron tayong tinatawag na ordo salutis. Okay, baba natin yan. Yung ordo salutis or the order of salvation. So, marami pong debates about ordo salutis or order of salvation. Pero we'll just look on the basic things, lalo na yung ito pong mga pinag-usapan natin kanina. So,
Yung arrangement, hindi ko po masasabi yung, actually wala po makakapagsabi kung ano yung tamang arrangement talaga, kung ano yung nauna, ano yung sumunod, or sabay-sabay ba ito nangyari. Yan. Alalahanin po natin lagi na what we have now is just an ectipal or part of God's knowledge. So yung theology po natin ngayon, walang sino man ang may perfect theology. Ano po? Sabihin natin, Calvin talaga yung tama, or sabihin ng iba, si Armin, si Jacobus ang tama. O kaya si Augustine, yan talaga yung tamang theology. Wala po tayong masasabi na perfect or accurate na theology talaga ngayon. Kasi what we have now is just the ectipal, kumbaga yung knowledge, ectipal knowledge about God. Which is, yung kay God naman, si God ang nakakaalam ng lahat. Di ba po? All knowledge about God, siya lang nakakaalam. So, yung knowledge na yun ni God is the archetypal knowledge. Ayan. Itong ectipal po, itong knowledge natin, ectipal, parang copy lang siya na meron sa archetypal or archetypal na knowledge ni God. Kumbaga, isang tuldok lang siya ng isang napaka laking picture, no? Yung archetypal, yung kay God, na hindi limited. Tayo, yung knowledge natin, it's limited and finite. May limitations tayo. Hindi talaga natin masabi yung yung accurate na theology. So what we have now are just views, perspectives na pwede makatulong po sa atin, mas maunawaan natin si God. But then again, hindi tayo dapat magtalo kung sino yung tama, sino yung mali. Although, meron po tayong challenge and responsibility, accountability na mag-say no pa rin sa mga unsound theology. Yung mga unsound theology po, mga unbiblical, kung alam natin na mga unbiblical sila, we have to reject them. For example, yung mga health, wealth, prosperity theologies, yan po, mga unbiblical. Although sinasabi ng iba biblical kasi may mga kinoquote sila ng mga Bible verses na mukhang legit naman. Pero no, these are distorted theology. So we have to reject these kinds of theology. So ito pong pag-aaralan natin, it's about salvation, theology, kung paano natin mas maunawaan yung pinagdaanan po natin bilang mga saved. So lahat naman po tayo saved dito, no? Tinanggap po natin si Kristo sa buhay natin. So again, ayun po yung election, 2 Thessalonians 2:13, Ephesians 1:3-4. So si God, dahil He is all-knowing po, di ba? Alam niya lahat. Hindi siya bounded ng time. He exists outside time. So bago pa tayo ginawa, bago pa nag-start ang mundo, alam na niya kung sino yung mga tatanggap sa kanya. And those people are the elect. And nandiyan po yan sa 2 Thessalonians 2:13, Ephesians 1:3-4. And then, nung maganap po yung gospel call na yun yung confirmation na tayo ay part ng elect na yun dahil nag-respond tayo sa gospel call na yun. Nagkaroon ng regeneration, so na-born again po tayo. From our old self, naging new creation tayo in Christ, and then na-convert tayo. And then we were justified dahil tinanggap natin si Jesus. We are declared righteous.
So parang sa hukuman po, tayo lahat guilty at dapat lahat tayo makukulong at sisintensyahan ng kamatayan, di ba? Ganun po sa courtroom. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, siya yung judge, siya din yung umako lahat ng kasalanan natin. Kaya dineclare tayo na not guilty. So yun po yung justification. Kaya tayo hindi guilty dahil meron tayong Jesus na nag-rescue sa atin doon. And then, dahil hindi naman tayo part ng Israel, we are adopted as children of God. So, we are adopted. So, hindi ibig sabihin nun mas mahal ni God yung Israel. Hindi. Yung Israel, the national Israel in the Old Testament, ay naging ng spiritual Israel sa New Testament, which is isang buong, kumbaga meron yun sa Romans, sa Book of Romans na sinulat ni Paul, na isang olive tree na yon na ginrafted in yung adopted children of God, tayong mga Gentiles, we are grafted in as new branches doon sa olive tree na yon na kasama natin na ang dati mga Israel. So it's the spiritual Israel na ngayon, wherein si Jesus ang head ng church. Yes. Siya yung, diba, yung trunk ng olive tree. So we were grafted in. And nakalagay din po pala dito, Romans 8:15. So dahil part na tayo ng body of Christ, Christ being the head of that body, tayo ay, kumbaga, bilang nakatikip na kay Jesus, tuloy-tuloy yung ating pagiging sanctified. So araw-araw po yan, we are being cleansed by God. Although mas maintindihan po natin to, no? Kasi ito nga yung topic natin sa buong subject na to. So meron tayong initial sanctification, meron tayong progressive, and then final. So mas maintindihan po natin yung tatlo na yon as we move forward sa mga next Saturdays natin. And of course, bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga elect, kahit ano pang nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano, nandyan at nandyan yung kamay ng Diyos na mag-hold sa atin, na magpapanatili sa atin. Sabi nga, di ba, sa Bible din, no, nothing can snatch us out from His hand. Kasi ganun po yun. Once na-elect ka, kahit ano pa yan na mangyayari, hindi tayo mawawala sa kamay ng Diyos. Kasi bibigyan niya tayo ng perseverance na kailangan natin. At of course, dun sa consummation, dun sa final day na yon, sa judgment day na yon, we will be experiencing that glorification ni God. So, either we die, or we leave the earth, no? Ilan sa atin maring mamamatay dito, or hindi natin alam kung kailan dadating ulit si Jesus, maring madatnan niya tayo na nabubuhay pa rin. So, whatever the situation is, glorification po yung mangyayari doon. So, ito po yung Ordo Salutis sa visual. Then, dito yung election ni God, and then yung atonement through Jesus Christ. So, yung shedding of blood. And then, dahil dun sa gospel na to, which is yung gospel na pinramis ni God sa mga prophets noon, sa mga tao sa Old Testament na nangyari na dito, ay ipinahayag na sa mga tao. So, yung calling, yung preaching ng gospel na yun, and then sa mga nakapakinig at tumanggap, dadaan sa regeneration and conversion, magkakaroon ng faith and repentance. Again, faith and repentance, hindi po galing sa atin.
ito po ay galing pa rin sa Diyos. Pati yung heart to repent, galing din po yan sa Diyos. And we respond to that provision ng God sa atin. And then, as we do this, nagkaroon ng justification, we are declared righteous sa mata ng Diyos. And of course, upon declaring righteous, tayo ay nilinis na ng Diyos mula sa mga kasalanan natin. Since in the past, present, and future, we are sanctified by the blood of Jesus Christ. Pero hindi ibig sabihin nun, sabi din yun ni Paul sa Romans. Alam niyo po, yung Book of Romans, napaka-theological talaga. No, po, mabasa po natin siya talaga ng masinsinan kasi napaka-theological niya. Ang dami niya pong matuturo sa atin, especially dito po sa Ordo Salutis na ito. So, hindi ibig sabihin na nilinis na pala ako ni Jesus yung past, present, tsaka future ko, okay na pala, so okay lang ako magkasala. Hindi po, hindi yun tama. Siguro may mga na-meet tayo na ganoon. Kasi ako may mga na-meet po ako na gano'n na Christian na nakakalungkot kasi may ganoong paniniwala na saved na ako so okay lang ako magkasala. So intentional tuloy yung mga nagiging kasalanan. Yung iba nga, nagsisigarilyo, nag-iinom sila. Tapos tinatanong ko, bakit, di ba Christian ka? Ba't ka, umiinom? Ba't ka naglalasing? Ba't ka naglalasing? Ba't ka why are you doing that to yourself? You're already saved, di ba? You already have Jesus in you. Sabi nila, kasi saved na ako Kahit anong gawin ko, saved ako. So, nakakalungkot. Kasi, nawa hindi po yun mangyari sa atin. Because that's a picture of a Christian who has very weak theology. Kaya po, sabi ko po kanina, importante na naiintindihan din po natin itong theology na to ng salvation. Otherwise, pwede po tayo mag-end up to be unbiblical Christian. Hindi biblical yung pagiging Kristiyano natin. Kasi kapag saved tayo, ibig sabihin may evidence, di ba po, na saved tayo. So we are living a saved life. So merong sanctification na nagaganap sa buhay natin bilang saved na mga Kristiyano. Maraming deceptions ang kaaway na maaring ika-stumble natin talaga. So again, yung glorification, that's what we are looking forward to sa future. Glorification. So sa Ordo Salutis, meron pong dalawang popular views. Yung Calvinist tsaka Arminian. So yun po muna ang ating pagtutuunan ng pansin para mas maintindihan po natin yung sanctification later on. So titingnan natin again itong malaking picture na to. So nawa hindi po tayo ma-overwhelm sa mga bagong terms or ito sa mga pag-demonstrate. So sa Reformed or Calvinistic order of salvation, ganun din po, election, ito yung atonement, yung outward calling, inward calling, yung regeneration, conversion, so yan din po yung kanina, justification, sanctification, glorification. So ito pong sa taas, ito po yung tayo ng mga elect and believers. Ito po sa baba ng line na red, ang mga non-elect and non-believers. So, merong general call, di ba po, ang gospel naman ay ipinapahayag sa lahat. So, merong tatanggap, merong magre-reject. So, yung pong mga non-elect, sila yung mga magre-reject talaga kahit anong gawin. Re-reject pa rin talaga ang gospel.
And of course, the consequence is eternal damnation. So ito po yung reformed na order of salvation. So sino yung mga non-elect? Hindi ko po alam, hindi po natin masasagot. Ang instruction po sa atin, ang commission sa atin ng Lord is to preach the gospel, teach the gospel, go and make disciples of all nations, teaching them to obey, baptizing them, teaching them, and teaching them to obey what I have taught you. Wala po dong sinabi na itong part na to ng mundo ang mga saved, wala po siyang ganun. It is for us to discern para po patuloy tayo na mag-depend sa Diyos at magkaroon ng divine discernment from Him kung sino po yung mga sharean natin. Meron po tayong masharean ng gospel na talagang i-reject, and that's part of it. Naalala niyo po yung account na sinabi din ni Jesus, di ba, nung sinend niya po yung mga disciples that time, na kapag hindi tinanggap, just shake the dust of your sandals, di ba po, and leave. Sinabi yun ni Jesus. So meron po tayong ma-experience na pagsasaraduhan tayo ng pinto, pagsasalitaan tayo ng hindi maganda, sasabihan tayong mga baliw tayo or mga Jesus freak or mga crazy people. Makakatanggap din tayo ng pangungutya. Pagdadaanan po natin yun. And that's just an evidence na totoo po na may mga non-elect. Although may times naman po na meron mga taong una talaga magre-reject, pero actually mga elect sila. So nagiging dependent po talaga tayo sa Holy Spirit kung talagang gusto niya na ma-win yung mga tao na yun na unang nag-reject. Kasi meron po talagang ganun. Magre-reject talaga sa una. Actually ako po, ganun din ang aking history. I rejected so many times. But the Lord is really faithful. Meron siyang gagamitin ng mga tao na magtsatsaga. At I believe tayo din po ay tinawag ng Panginoon upang magtsaga doon sa mga taong elect. And He will also lead us when to give up, kasi non-elect talaga yung mga tao na yun. So again, hindi ko po masasabi kung sino yung elect at sino yung non-elect. I mean, kung sino yung non-elect. But I believe the elect are the ones na tumanggap sa Diyos at na merong lifestyle na totoong tumanggap sa Diyos. So living with a lifestyle of a saved Christian, not as an unsaved Christian. So biblical Christian po yung sinasabi natin. So yung isang popular view din po, medyo iba sa Calvinistic or Reformed theology ng salvation. Ito pong Arminian theology sa order of salvation. So sa Calvinistic theology, it's unconditional election. Pero sa Arminian is conditional yung election. So andun din po yung atonement and then yung calling. Meron po ditong kakaibang in-insert, yung prevenient grace. Yung prevenient grace po, ito yung term na binigay opposite ng grace na meron sa Calvinist. Kung maalala niyo po, we are saved by grace through faith, di ba, sa Ephesians. So, tanging sa grace lang, tanging sa biyaya lang ng Diyos yung ating salvation. So, yung grace na yun, galing po yun sa Diyos. At yung grace na yun na through Jesus Christ, yun po yung naging reason bakit po tayo
lang naging saved? Bakit tayo na-justify sa ating pagkakasala? We are declared righteous only by the grace of God. Pero dito po sa Arminian, yung prevenient grace ay kakaiba. Yung prevenient grace na to is grace din na galing kay God according sa mga Arminian theologians. Ano po? Binigay ito sa tao para parang ito yung power na nag-release sa kanya or dun sa tao na yon para ma-release siya sa bondage of sin at nag-enable sa kanya na makaharap or makatagpo si Christ in faith. Pero hindi ito gina-guarantee na yung sinner na yon ay tatanggap talaga o hindi. Ibig sabihin, conditional nga siya. So, kasi dito po sa atin sa Reformed Calvinistic, by the way, we are more inclined to this sa Reformed Calvinistic order of salvation. Dito po, unconditional yung election, and then yung grace po dito is irresistible. Ibig sabihin, yung grace na yun ng Diyos, kapag elect ka, yung grace na yun, kahit anong gawin mo, hindi mo siya mare-resist or hindi mo siya matatanggihan kasi elect ka nga. So, wala kang choice kundi tanggapin si Jesus kasi you're elect. So, yun po yung grace na meron. Yung view ng grace dito po sa Reformed Calvinistic. Wherein, opposite sa Arminian theology na yung grace na yon, choice mo kung tatanggapin mo o hindi yung grace na yon. So, pinapakita lang dito sa prevenient grace na to na hindi yung salvation ay work ng somehow may contribution yung tao. Kaya mas nakikita or i-demonstrate nitong theology na to, nitong Arminian theology na to na ang salvation is by work, which is hindi po natin yun ina-approve sa ating theology. Kasi we know that salvation is by the grace of God at hindi po yun sa atin na tao. So, yung tatanggap, magkakaroon ng faith according to this theology again, tatanggap ng faith and then ma-regenerate and then ma-justify or declared righteous and then glorification. At doon naman sa magre-reject, free will allowed, pero consequence is eternal damnation. So again, hindi po ito ang ating view, kundi ito pong Reformed view. We are holding to this Reformed view of the order of salvation. So we are saved by grace through faith. So yung grace na yon, it's irresistible. Kung maalala po natin, kung na-encounter po natin yung theology ni John Calvin, merong tinatawag na 5 points ng kanyang theology, which is TULIP, T-U-L-I-P. Para po mas makita natin. TULIP, Calvin. Ito po yung TULIP. Total depravity, yung T. Unconditional election, yung U. Limited atonement. Irresistible grace. Perseverance of the saints. So yan po yung TULIP. May ilang Christians po, of course, under debate pa rin to. Kasi sabi nga po natin kanina, wala namang perfect theology pa. So lahat po tayo nasa process, nag-grow sa ating theology. May mga Christians po na 3-point
ano lang sila, 3-point Calvinist. Meron namang 5-point Calvinist. And somehow, ako po personally, nandito po ako sa 5-point Calvinist na view. So, yan po ulit ang or the salute is Reformed Calvinistic. So, nawa po hindi tayo masyado na-overwhelm nitong mga terms na to, and mas naunawaan po natin somehow. Anyway, this is just an overview ng atin pong pag-aaralan na sanctification. Pinakita ko lang po yung parang bigger picture talaga ng theory, theology of salvation, which is part po doon, very important part doon yung sanctification. So, dito po muna tayo magtatapos ngayong gabi. We will move forward with sanctification proper next Saturday po. And nag-send po ako sa sa GC nung gagamitin po natin na handouts. Nakita niyo na po ba 'yon? Mga questions po, ma'am. Opo. May mga fill in the blanks tayo. Pero sasagutan po natin 'yun sa mga sessions po, na next sessions natin. Okay po. So, Ate, pwede po sige po. Magpa-send po sa atin na copy sa Gmail. Kasi po hindi po siya na... Sige. Please, pakisend po sa akin yung email mo, ha, Sis Jenaline. Apo. Okay. Sige po, sa ating paghihiwalay. Pwede po, Sis Jenaline Garcia. Dalawa ang Jenaline. Jene and Jene. Sis Jenaline, pwede ka po mag-closing prayer ngayong gabi. Sige po, ate. Sige. Panginoon, magandang gabi po. Maraming salamat po, Panginoon, sa matagumpay po, Panginoon, na pag-aaral po namin ngayon. Salamat po muli sa pagbibigay ng pagkakataon na mapag-aralan po ang mga salitang ito, ang mga lessons na ito, upang mas lalo pa pong magkaroon kami ng knowledge, upang mas maging malalim pang aming pagkakaalam at ang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po unawa kami na marami man po, Panginoon, na mga bagong salita kami na may encounter, pero alam po namin na kayo po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng karunungan upang maunawa ng mga ito. Salamat din po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Lani na siyang ginagamit niyo po, Panginoon, para po mag-share ng mga knowledge nito. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa. Thank you po, in Jesus' name, amen. Amen. Thank you po. God bless, mga kapatid. Bless po. God bless po, ate. Ellen.